Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pagpalain po tayo. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po? Cavite, Lagunas, Batangas, Rizal at Quezon. Dito po sa atin sa Calabarzon. Kayo po'y naandito, nakatutok sa atin sa may TV6 Ipagsabi. At ngayong araw na to, ngayong buwan na to, buwan po na Oktubre, mapalad po tayo ating pagkukwentuhan ang may kinalaman naman po sa paghahayupan dahil makakapiling natin si Dr. Sheila Matibag, ang City Veterinary Officer ng Lungsod ng Calamba. Dito po, pag-uusapan po natin, kamusta ba yung mga programa nila na may kinalaman sa ating mga alagang hayop? Yung po mga issue tungkol sa karne, sa pag-angkat ng karne, pag pumapasok sa lungsod nila, ano po yung mga obligasyon nitong mga kababayan natin na mga nagdadala ng mga angkat na karne sa ating lalawigan o kaya sa lungsod ng Calamba. So yan po, makakapiling po natin mamaya ang ating panauhin sa pagbabalik po ng One-on-One with Chris Sanji. Pagpalain po tayo. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa One-on-One at kapiling na nga natin. Sinasabi ko kanina sa inyo ang ating City Vet ng Lungsod ng Calamba, si Dr. Sheila Matibag. Welcome sa ating programa, Sheila. Good afternoon po, Sir Sanji. Hindi ako sanay dito na Sheila. Bing Bing, yes. Bing. Ang mga taga-Calamba, kilala si Sheila sa Bing. Anyway, Doktora, tanong ko lang, kamusta ba ang City Vet sa Lungsod ng Calamba? Very active po ang aming department when it comes to, yan, kung ano, marami po kaming services na ino-offer. Mamaya pag-usapan natin, Doktora, yung mga serbisyo na, ano ba yung mga ginagawa ng City Vet? Kasi pag iniisip nila lagi, nako, libreng turok ng anti-rabies o kaya ikakapunin. Baka akala nyo yan lang ang programa ng City Vet na napakarami. Pero makikipagkwentuhan muna tayo kay Doktora kung ilang taon na ba siya dito sa ating opisina, City Vet. Naku, sir. Nag-start ako as casual po sa office ng Department of Agriculture. So that was year 2000. So for after 3 years, naging regular po as veterinarian, pero Vet 1 po ang hawak kong position. So, nagkaroon po kami ng reorganization noong 2010. So, ako po yung nagkaroon po ng City Vet Office. Yun. Sa dati ang City Vet, under lang ng City Agriculture. Opo. So, parang division lang kayo? Actually, hindi po. Parang section lang. Section lang, okay. Yun. After po naging city tayo, so nagkaroon ng City Vet Office. Okay. Then, fortunately, yun po, naging City Vet po ako, 2010. Tagal-tagal na rin, no? Ang tagal na rin natin sa serbisyo. Kasabay ko to halos. Ako, 25 years sa probinsya eh. Si Bing naman, naging SK pa. Yes po. Aming barangay. Sa Parian. Okay. Kaya ako naitanong kung gaano katagal. Siyempre, ang dami nating ginagawa from the start. Kanina sinasabi ko, prior na kita may interview, hindi lang yun ang trabaho ng City Vet. Hindi lang yung tungkol sa anti-rabies campaign, itong ating pagkakapon ng mga alagang hayop, yung paano ba natin pangangalagaan ng ating mga alaga na hayop sa ating mga kabahayan. Yung unang-una, yung tungkol sa mga livestock. Siyempre, tinatanong ng ating mga kababayan, kamusta na ba yung slaughterhouse ng Calamba? Opo. Yun pong slaughterhouse, so, na-construct na po siya. So, inaayos na po, dahil ang gusto po ng ating mayor ay ma-operate na talaga. So, by next year po siguro, pinaka-earliest mga second quarter. Kasi meron pa rin pong mga ilan pa na aayusin.
nai-include na rin po siya ngayong 2026 na budget, lahat po ng kailangan para sa slaughterhouse. Kasi kaya kung yung slaughterhouse, nagmamanage ba nito? City vet o part lang siya? May division po kasi kami na slaughterhouse division. So, under pa rin po ng city vet. Ayun. Kasi importante po yung pumapasok sa ating na mga yung meat galing sa outside. Yes, alam niyo naman, ang lungsod ng Calamba, ito ay gateway Gateway to ng South Dito sa ating dumadaan ang going to Batangas, to Quezon, to Bicol region. Halos lahat dito dumadaan sa area natin. Kaya mga livestock, freely, labas-pasok dito, manok, baka, baboy, kung ano pa man, kambing. Paano natin na monitor ito, Ma'am Bing? Sa livestock, halimbawa po, may pumasok sa atin na for slaughter. Ngayon po kasi, ang situation ng natin is may mga private pa po tayo na slaughterhouse. So, bawat private slaughterhouses po, meron tayong meat inspector na naka-duty, naka-assign. So, yung mga meat inspectors po, ang number 1 na hinahanap nila is yung mga documents. Like shipping permit, vet health certificate. Naka-indicate po doon saan pong yung origin. Tapos, kung saan pong bayan or probinsya galing, dapat po merong vet health certificate nagpatunay na malusog yung kakatayin na like baboy, ganun po. Or livestock, yung mga livestock po natin, large cattle, ganyan. Pag wala pong ganun, hindi pinapayagan. Hindi po pinapayagan. Kamusta ang issue ng foot and mouth disease sa atin? Wala po ang Philippines po is FMD-free. Pero may alert po kami ngayon kasi parang neighboring Asian country, parang meron na po ulit nag-emerge. So, ngayon po, minomonitor, under monitoring po, baka kasi biglang makapasok na naman po. Bird flu. Ang bird flu po, fortunately, ang Calamba, hindi naman po tinatama ng bird flu. Actually, ngayon po, nagba-blood collection po yung animal health personnel namin for, surveillance po yan sa bird flu, yung tinatawag na avian influenza. Kaya ako natanong yan, yan yung mga issue na akala ng mga kababayan natin, sino ba nag-handle nito mga programa na ito na may kinalaman dito? Kaya ako po tinakil. Yun po yung first part. Dahil po isa yan sa binabantayan natin, yung foot and mouth disease, alam niyo naman, kapag may mga issue sa mga ibang lugar, yung nagkakaroon po ng, yung nagkakandamatay, yung, tawag doon? ASF. Oo. Tawag? African swine fever. Yan, nagkakaroon ng Siyempre, ayaw din natin makapasok sa ating lugar Kasi kapag ito'y nakapasok sa lugar natin, problema rin ito. Sobrang problema po. Kasi last year po, actually, nagkaroon po tayo, sa Calamba, nagkaroon po tayo ng ASF around August, parang ganun po. Parang yung na-counter yun agad? Yun po, luckily naman po, sa tulong ng quarantine, ng PNP, basta lahat po, mayroon po din tayong ASF task force sa city. Sa tulong-tulong po na na-contain naman po siya in a matter of 2 months. Pero medyo nahirapan din po kami kasi parang talon-talon po yung meron po sa ganitong barangay. May tanong ko sa'yo, Dr. Bing. Yung mga kababayan natin, kapag sinabihin, hindi ho nyo pwedeng ibenta yan kasi may gantong, may sakit po ang baboy natin. Kamusta ang response nila? At first po, syempre, ang naging problema po namin nung nakaraan, parang nagtataguan na meron na po palang sakit yung ganito, malaman po namin na late na. Pero lalo yun sa mga talagang backyard lang. Opo. So, yun. Kaya po, inano po namin ang bawat barangay na mag-monitor din po na pag merong nababalitaan. Kasi meron naman din pong mga barangay na may mga animal health worker na tinatawag. Yung mga upland barangays po, yan, active po sila. So, nakakapag-report din po agad sa amin. So, yun pong, syempre, ang mga, farmers, kasi kabuhayan po nila yan Pero ina-assure naman po namin na early reporting po, mas madaling ma-contain yung sakit. Kung hindi naman po sure kung talagang ASF kaagad yun. Isa pang question ko, Doktora. Halimbawa, may natuklasan tayong gano'n. Meron ba tayong arrangement na,
bibigyan na lang kayo ng additional na tulong ng pamahalaan, pero hindi na natin pwede ibenta itong mga baboy na ito. May ganun pang programa. Meron po, meron pong tinatawag na indemnification fund. Okay. Actually, nanggagaling po yun sa region. Okay. Ang ano po namin, inaano po namin ng mga farmers na magpa-test po. Halimbawa po, kayo po nag-aalaga, meron pong nagkasakit sa alaga nyo. Pupuntahan po namin yun, tapos itetest po natin kaagad yun. Kasi kung wala pong test at namatay ang mga alaga nyo, wala po kayong indemnification fund na matatanggap. So dapat pabahala pala, no? Halimbawa, namatayan ako ng halos ilang araw na sunod-sunod. Opo. Kailangan pala, may monitoring din ako, nare-report ko rin para at least mabantayan, ano? Hindi na lumala. Lalo siguro sa manok, ano? Sa manok po, so far wala pa naman po kami na-encounter. Naisip ko kasi yung mga iba may poultry sa bayan-bayan. Dito sa atin parang walang masyado. Walang masyado. Anyway, kaya ako na-tackle yung mga bagay na yun. Siyempre, yung mga kababayan natin, baka akala nyo, ay, lungsod ng Kalamba, wala naman nga nag-aalaga ng baboy dyan. Wala na nag-aalaga ng mga ganito dyan. Meron pa. Marami pa po. Marami pa tayong kababayan, lalo sa Upland, may mga backyard na pag-aalaga ng baboy. Opo. At may commercial pa rin po. May commercial din, ano? Commercial pa. Okay, babalikan ko na lang yan. Tapos na kami dyan. Kasi kaya ako natanong yung mga bagay na yon, yung issue ng ASF nga, na naging, syempre, nakakatakot din pag nakain daw ng tao. Pero sabi naman nung na-interview kong doktor, hindi naman daw ito nakakahawa sa tao, doktor. Hindi po siya zoonotic. Hindi po siya natatransfer sa tao. Pero syempre po, yung kakain ka ng may sakit na alaga. Yun po yung pwedeng makasama dun sa kakain. Pero yung ASF po, hindi po siya natatransfer sa tao. Yan, maliwanag yun. Ano? Kaya hindi rin masyado nakakatakot. Ang nakakatakot lang, yung contain, yung makakontain ka, na naisip mo na yung kinain mo ay may problema, mayroong sakit, na baka, siyempre mga tao nag-iisip, uy, baka magkaroon din ako. Pero tinitiyak po nila na hindi po natatransfer yung case na ganyan, yung sakit na ganyan. Okay, doktora, pinag-uusapan na po natin yung tungkol sa paghahayupan, pag-aalaga ng ating mga hayop. Isa sa nagiging problema natin ngayon dito, yung mga nakakagat ng aso, nakakalmot ng pusa. Minsan nalulungkot ako, may naging kaso sa Kalamba, parang kung hindi ako nagkakamali, nakalmot lang ata ng pusa. Sabi, yun daw ang naging dahilan. Kamusta ba ang gantong sistema kapag halimbawa meron tayong kababayan na gustong magpaturok ng aso o ng pusa? Paano ba gagawin nila dito? Opo. Ang office po namin, meron po kasing talagang schedule per barangay. Okay. So, dahil napakatagal na rin naman po namin nagbabakuna per barangay, meron na po talagang schedule. Halimbawa po, magpapadala po kami ng letter sa ganitong barangay na ilalagay po doon, ganitong month, ito yung pupunta kami sa inyong lugar. Ayun, ganun po. Tapos, ang gagawin po ng barangay, sila na po yung magbibigay sa amin ng mga station. Okay. Kung kailangan po ba na 2 araw kami sa inyo, 3 araw, depende po sa laki ng barangay. So, ganun po. Meron din po kaming walk-in na tinatawag. Okay. Yung, halimbawa po, sa barangay, hindi inabot yung mga nagbabakuna. Pwede pong mag-walk-in sa City Hall. 8 to 5 naman po yun, Monday to Friday. Or sa City Pound po namin meron din. Pero sa Pound po, mostly sa hapon po. Kasi sa umaga na Saan ba City Pound natin? Sa may Barangay Tres po. Pero rented lang po kasi yun. Hindi siya permanent. Okay. Doktora, ayoko na mag-alaga ng hayop. Ayoko na mag-alaga ng aso. Saan ko ba ito ite-turn over? Halimbawa, problema na to, wala na akong maipakain, naiiwan na lang sa bahay, iisipin ko pa, papakainin pa, kung sino magpapakain, doktora. Ayun, ganun. Actually, marami po kami na-encounter yung nagsusurrender. Okay. Pero ngayon po, ang ano namin, talagang inaano po muna namin. Parang sinasala po muna namin. Kasi yung iba po talaga, parang mag-aalaga. Pag po nagsawa na, papabayaan na, gano'n. Ang gusto po namin kasing iano sa kanila, ang pag-aalaga po ng hayop, ng pets, hindi, may kaakibat na responsibility. So, pag po nakita namin na threat na, or yun mahal pa po, senior na, hirap nang mag-alaga, ganyan,
or tumapang, bumagsik yung alaga. Po. Yun, ina-accept naman po namin. Tapos kung halimbawa po talagang hindi na kaya, sumobrang dami na, yun po, ina-accept po namin. Kasi kung minsan yan na nagiging problema, lalo na yung mga nasa subdivision area, no? Isa yan sa pinag-aawayan, ano? Isa yan sa nagiging usaping barangay. Kasi yung aso nakawala, dumumi sa labas ng bahay, inaaway na, sini-CCTV na yung mga may-ari. Pero kung minsan nakawala nga, nakakagat, yun ang nagiging problema. Kapag nakakagat, syempre, tuturukan ay gastos problema. Po. Okay. Doktora, halimbawa po, may ganong mga kaso na kailangan ng tuturukan po yung mga pasyente. Meron ba tayong programa para dito? Pagdating po kasi sa tao, sa City Health, meron po tayong active na ino-operate ang city government, yung Animal Bite Center po. Nasa ano po ito, sa compound ng City Hall. Okay. So except Wednesday po, yun, everyday po meron. May cut-off lang po yata doon, di po ako sure kung ano. So, parang 8 o'clock to ano. Pero may mga requirements din po silang hinahanap. Kailangan po, halimbawa nakagat kayo, pupunta kayo sa barangay para i-report. I-record din, ano? Opo, para alam po ng barangay na merong ganitong kaso. Tapos, gagawan po yun ng barangay investigation report na tinatawag. Tapos po ay parang, ang alam ko po ay dun sa nurse or sa midwife nila ay hihingi po ng recommendation kung talagang kailangan pong turukan yung nakagat. May pangyayari ba na ang City Health nakipag-coordinate sa inyo na meron ditong na turukan kami, medyo grabe, na kailangan i-monitor yung nakakagat? Parang alam ko, may policy meron po kaming ganun. Like, kahapon lang po or nung isang araw, tumawag po si Ma'am Gina, yung rabies coordinator. In-inform niya po kami na sa Southville, sa Kainlog, merong 4 na taong nakagat ng ganitong aso. Yun po, ang problema po yung aso ay pinatay. So, dapat po kasi pag ganon, kung kaya pong hulihin, itali, yun, i-observe po kasi yun eh. Tapos, iintayin po na kung sakaling magpakita na ng mga symptoms ng rabies, kusa po yung mamamatay after ilang days. Yung pong ulo nun, dadalhin either sa RITM or sa RABDL, sa LIPA, para mapatest po kung talagang rabid. Pero dito po sa case na to, dahil wala na nga po yung hayop, parang inano na lang po namin siya as rabid case na po talaga. So, nag-backtrace po, ang tawag po backtracing eh. Nakausap naman po yung nakagat. Doon sa 4, may 2 nakapagpaturok. Yung 2, hindi pa. Kaya inano po namin na magpaturok na po. Kasi baka po rabid nga yung aso. Huwag natin baliwalain yan, ha? Mahirap magsisi sa uli. Kaya po. Oo, may mga nakita ko, doktora, na talagang yung mga, kapag naapektuhan ka na ng rabies, tagwawala ang pasyente. Totoo ba yun, doktora? Opo. Kasi, ang rabies naman po is 100% na preventable siya. Ibig sabihin, paano po natin mape-prevent? Through vaccination. Pero once po na nagpakita na ng symptoms, either sa hayop or sa tao, hindi na po siya, kumbaga, hindi na magagamot. Dire-diretso na po yun. So hanggang ngayon, wala palang gamot? Wala po. Prevention ang meron tayo. At yung pagiging responsible natin na pet owner, yan ang ating pag-uusapang isa pa, doktora. Sa pagbabalik po namin ni doktora, paano ba maging responsible pet owner itong ating mga kababayan? Babalik po ang one-on-one. Pagpalain po tayo ng Omega. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation.
moving up towards greater heights. Pagpalain po tayo. Okay, nagbabalik tayo sa one-on-one at kapiling pa rin si Dr. Sheila Matibag, no? Si Bing. At siya po ang ating city vet ng ating lungsod sa lungsod ng Calamba. No? Magandang araw sa lahat pa rin ng mga veterinaryo. No? Usapang hayop muna kami. Usapang hayop muna tayo. Mahayop na usapan ngayong araw na to. Hindi, nag-usapan po natin bago tayo mag-commercial. How to be a responsible pet owner. Halimbawa, ang alaga ko po ay aso. Paano ba? Paano ba maging responsible pet owner? Opo. Napakadali lang po talagang maging responsible pet owners. Yun po yung lagi namin ina-advocate sa lahat po ng pet owners natin dito. Hindi lang po sa Calamba, syempre sa buong Pilipinas. Syempre po, number one, para na rin po kasi kayong may isang dagdag na, kung parents kayo, may isang anak or isang kapatid na, yun po, syempre, basic, papakainin, bibigyan ng magandang lugar sa bahay, gano'n. Kasama na po papaliguan ng regular. At syempre po, pababakunahan. Pagdating nung time na pwede na talaga po silang i-vaccinate. Ayun po. So, kailangan din pala, may tanong ako, kapag ikaw ay responsible owner, kailangan din ako mag-report sa barangay na, uy, may alaga ako ditong 4 na aso. Ayun po. Meron po kasing nakalagay sa ordinance namin na dog registration. Pero hindi pa po... So, it doesn't matter kung may mga lahi ito o askal. Opo. Wala po tayong may breed or aspin. Alam mo naman, spoiled yung pag ang alaga mo medyo mamahalin na tinatawag. No? Nire-rehistro mo pa. Talagang meron pang... alam mo yung sa bata. Vaccination. Ano yung sa bata? Meron pang book. Oh, di ba? Meron din yung aso mo. Hoy, kailangan na ni Tanggol pa yung aking aso si Tanggol at si Bubbles Kaya ito tuturo ko na nakaka-4 na buwan na, kailangan ibalik sa vet. Correct po. Ayun, sa ordinance po na yung yung existing ordinance po natin. Nakalagay po doon yung required na magparehistro yung bawat pet owners kung ano. Pero ang nangyayari po kasi, upon vaccination, dun pa lang po namin dinare-register yung mga dogs or cats. Pero next year po, kasi meron po talaga kami plano na mag-amend ng ordinance. Kasi kulang na kulang po parang may mga kailangan pa pong idagdag. Sino ba counselor na natin naka-assign sa vet? Sa health po, hindi po ako nagkakamali. Hindi po alam kung si Doreen pa rin. Hindi po ako sure Kasi kung i-amend yung batas, dapat sila yung magiging proponent niyan. But anyway, siguro isama dyan yung talagang magkaroon ng massive registration yung mga alaga natin. At magkaroon din ng massive campaign na kailangan, hindi lang dahil askal yan, bahala ka sa buhay mo. Kaya may turok yan o wala. Kailangan talaga may turok. Kailangan po talaga. Lalo na kung paghalaga yung aso. Yun po yung isa namin napakalaking problema, yung mga stray dogs po na yan. Kasi stray dahil nasa karsada or nasa labas, pero sa totoo lang po, may mga may-ari naman siya na talagang pinababayaan lang po na gumalagala yung kanilang mga alaga. Kaya yun, importante ho na yung pagiging responsible natin, magsimula sa loob ng bahay natin. Pero minsan, ayaw din kasi itali Doktora, parang naawa naman. Pag itinali mo naman yung aso, naawa. Pwede naman po sa bakuran, kung meron. Or yung iba nga po sa loob pa ng bahay. Spoiled pa iba, naka-aircon tayo. Ikaw, ano ba ang alaga mo? Doberman po. Ako, nakakatakot. Huwag kayong yung mga taga-parian dyan. Okay, Doc. Itong ating mga pusa, isa rin to sa natakot din ako kasi yung balita ko, nakalmot lang ng pusa, narabis talaga. Ganun ba talaga? Totoo po. Kasi ang pusa po, meron silang habit na
yung mga claws nila, di ba? Yung way ng paglilinis nila, hindi naman po naliligo talaga ang pusa pero may mga owners na pinapaliguan. So, di po ba naglilik sila ng mga claws? So, yung saliva, nandun lang siya sa ano. So, once na, hindi naman po lahat ng pusa may rabies, syempre. Or, baka po kasi makaano na merong may rabies. So, pag nakalmot, pwede po. May possibility po na magkaroon na rabies yung nakalmot. Kaya huwag natin baliwalain. At tayo naman, kung tayo pamilya, no, nakikita natin lalo yung mga bata na nakikipaglaro sa pusa. As much as possible, sawayin na natin, ano, doktora. Medyo, hindi natin kasi, ang bata kasi hindi makakadaing niya kung siya nakalmot o ano. Kaya nga po. Mahirap din, ano. Kaya dapat, antimano, mag-ano ka na rin, magpaturok na rin. Pwede ba magpaturok ng anti-rabies kahit walang nakagat? Opo. Pwede po. May tinatawag po na pre-exposure sa tao po. Ito po, usually, halimbawa, kayo po, mahilig talagang mag-alaga ng pets, ng aso, ng pusa. Lagi kayo may interaction sa pets nyo. Pwede po. Tapos, kasi hindi inaasahan. Yes po. Katulad namin, vets, yung mga technician po namin sa office. Lahat po kami, meron po kaming pre-exposure na vaccine. Kasama yun. Ano? Okay. Ilang bahagi na lang, doktora. No? Binabaha yung area natin sa Bandang Aplaya, sa San Piruan, sa Palingon, or kung saan man. At kapag may baha, yung leptospirosis, kamusta ito sa lungsod natin? Teka. Yung leptospirosis po kasi, ang pagkakalam ko, yung sa ihi po ng daga. So, more on kung sa tao, ang alam ko, pag lumusong kayo nang meron kayong sugat, yun lang. Pwede pong pumasok doon. Tapos, alam naman po natin ang leptospirosis sa tao, parang ang mga naepektuhan niya, kidney. Pero wala tayong nagiging kaso sa lungsod. Sa tao po, hindi ko po kasi masyadong kasi di ba health po. Pero may leptospirosis din po kasi sa pet, sa aso. Ganun din po. Ang cause din po ay yung, halimbawa po, yung pagkain na iwan, naihian ng daga, tapos nakain ng alaga natin, yun po, pwede siyang magkaroon ng leptospirosis. Kaya ko na itanong yung leptospirosis, gawa nitong mga daga na nagiging problema rin natin. Siyempre, hindi natin alam kasi nasa mga imbo-imbornal yung mga daga Kaya minsan sakit din ang ulo. Kaya naisip ko lang, yung mga baha sa Maynila, yan ang problema natin. Pero tingin ko naman dito, hindi masyadong, wala din naman masyadong. Pero wag natin baliwalain, ano? Kung lubusong tayo sa baha, nakaramdam tayo ng mga kakaiba sa katawan natin, lalo't may sugat na nakikita sa paa, no? Hindi ho natin alam. Baka mamaya, biktima rin tayo ng leptospirosis. Mahirap magsisi sa huli. Doktora, isa pa na isang kinatatakutan natin, alam ko namang walang masyado dito sa atin sa lungsod, yung mga nakakagat ng ahas. May monitoring ba ang opisina natin dito? Actually, kasi hindi po kami masyadong trained, o familiar sa pagdating sa kasi meron po talaga na institution na like RITM. Pero may times po na may nag-report sa amin na ganun. Pero ang inano nga po namin, sa RITM na po. Kasi may mga, alam ko, ay venom na. May venom. So, pero ang naano ko lang dito, syempre, yung animal bite, lalo tong snake bite, medyo kakaiba Apo. Kaya kung magkakaroon tayo ng parang center dito, sa animal bite center, siguro, ewan ko kung pwede magtagal yung mga anti-venom na pang-injection Kasi kung dadalhin mo pa pasyente nga naman sa Manila, it will take time para makarating doon sa RITM or kung saan man may animal bite. Yun ang nagiging problema natin lalo doon sa mga area na mga medyo bundok-bundok area. Although sa atin naman walang masyadong reported. Ako ano lang ako doon sa iba natin lugar na medyo nasa malayo sa bulubundukin. Ang nagiging problema nila yung biglang agad ng ahas Yan ang nagiging problema nila, doktora. Okay, pag-usapan natin itong tanggapan nyo. Ilan ba kayo sa tanggapan nyo ngayon? Sa ngayon po, parang ang regular employees po namin around 21. And job orders, almost the same din po.
Eh, ang laki naman ng Kalamba eh. Ang laki po. Yung population natin 54 eh. barangays. Usually, may mga kababayan na, alam ko nanonood yan, yung mga, lalo yung mga homeowners natin. Doktora, re-request sa inyo, oy, mag-operation naman kayo dito kasi marami na naman nakawalang aso dito o pusa. Paano ba ginagawa nila, Doktora? Actually, yan po yung isa naming problema din. Siyempre po, sa dami po ng request na dumadating sa amin, and then, yung pong City Pound po natin ay, ang capacity lang po namin, at one time, kung puno siya, nasa 60 dogs. So, yun po. Nare-respondihan po namin, pero medyo matagal po ng kaunti. Kasi, halimbawa po, sa isang buwan, may nag-request na mga 20. Ay hindi lang naman po yun ang trabaho ng grupo na nanghuhuli. So, yun. Tapos, iniintay pa rin po namin na ma-decongest yung City Pound. Kasi may kapartner naman po kaming shelter na kumukuha naman po sa amin ng aso. Pero hindi po din sila araw-araw. Minsan po siguro pag maluwag yung shelter nila, pupunta sa amin. Kasi wala po kaming, hindi po kami nagpa-practice ng euthanasia. Yung pumapasok, yung... Oo, parang mini-mercy killing. Opo. Nalungkot ako dun na. Hindi po kami nagpa-practice. Unless po talagang may sakit na para hindi na ma-prolong yung suffering niya, yung gano'n. Pero kung healthy naman po, bago po namin i-turn over sa shelter, binabakunahan po muna namin ng anti-rabies. Kasi po, ipapa-adapt din po kasi yun eh. So, para naman po dun sa So, yun pala nagiging problema. So, hindi pala, ibig sabihin, hindi, maraming ginagawa ang City Vet. Yung pala, ang isa sa problema, yung pagdadalhan ng mga nahuhuling ito. Po, kasi limitado pala. Limitado po. At saka po, meron din po kasi kaming mga na-trained na mga, ang tawag po namin ay Barangay Animal Control Officer. So, Okay. ito po yung mga katulong namin na nanghuhuli sa mga barangay nila. Na-train po sila sa amin, tinuruan po ng mga ng mga technician po namin, at saka yung mga nanghuhuli din po. Yun po, na po sila, deputized na po para manghuli dun sa barangay po nila. Tapos, ang tulong na lang po namin sa kanila, pagkahuli po at wala silang area para ilagay yung mga dogs nila, diretso na po sa pound. Meron ba tayong resolution na pwede bang magkaroon sila, maggawa sila ng kanilang parang impounding area ng mga hayop per barangay? Pwede naman po. Kasi Kaya kung nagiging problema natin sa city na ito kasi maliit lang, ito lang yung pwedeng ilagay sa atin. Baka naman sa laki ng problema ng barangay, baka naman kayo, meron naman kayong espasyo dyan, baka naman pwedeng magawa tayo ng impounding area nyo. pwede naman po. Kaya lang ang nagiging problema po ng barangay, pag po sa medyo yung residential, yung maingay po kasi yan eh. Okay. Na irereklamo po. Meron na po kami ilang. Pero by next year po, katulad po ng nakwento ko po sa inyo, hopefully, ano? Yes po. Kasama na Bigyan ba na po pala? tayo ng budget para sa construction ng bagong City Pound. So, ito po ay hindi na natin i-rent. Kumbaga, facility na po talaga to ng LGU. At mas malaki po, mas maganda. At nakakasigurado po na once po nasa pound, kasi may negative connotation po kasi pag sinabing pound. Sabihin, naku, ang mga aso dyan, napapabayaan, ganyan. Doon po sa bagong facility, makakasigurado po na talagang Sige, bibisitahin natin yung doktora. Opo. Iano natin na lalagyan natin ng CCTV. Opo. Na dapat, kung paano natin inalagaan din itong mga alagang to, ay same courtesy sa mga alaga nating hayop sa ating mga lugar. Para meron pa ba kayong mga other activities ngayon? Ngayon ay buwan na October, November, then December. Bear month na, ano? Yung last na nga tanong ko sa mga palengke, yung mga frozen meat, sa inyo ba ito? sa amin di po. Yung mga pumapasok na frozen meat Yes, sa mga area natin. Ayun. Meron po kaming mga meat inspectors na naka-assign po sa mga palengke
Sa mga talipapa, iniikutan din po. Yun. Meron pong mga nag-check po ng mga documents nila. Okay. Yung sa frozen meat. Lalo ngayon magdi-December, Opo. Yun po. Kasi ang frozen meat naman po, allowed naman po talaga siya. Meron lang po dapat mga documents na maipakita para maitinda sa mga palengke. Yun naman kasi dumadaan din naman sa inspection. Opo. Kaya, Mas mahigpit po yung inspection sa national, sa NMIS. Thank you, Doktora. Baka may other pa kayong activity for this month. Opo. O sa mga susunod. Opo. Actually, kakatapos lang po natin ng World Rabies Day. Okay. Itong September 28. Yun po. Continuous naman po yung aming pagbabakuna. Actually, naka 44 barangays na po kami. So, 10 na lang. 10 na lang. Opo. Kasama po din yung mga subdivisions dun sa barangay. So, ayun po. Ang ano ko lang po, pag nasa barangay po kami, i-take advantage nyo po yung makapagpabakuna. Well-announced naman Well-announced naman. Opo. May page ba kayo? May Facebook page ba kayo? Meron po kaming page sa yung Calamba City Veterinary Office po. Para lahat ng activity nyo, doon natin makikita. Nandun po lahat naka-upload. And then, hopefully po, ngayong i-workout po namin ngayong November, magkakaroon po ulit kami ng yung pong mass spay and neuter po na ginagawa po namin. Twice a year lang po kasi namin talagang kayang gawin. Okay. With partner NGOs po, may mga vets po na dumadating, libre po yun. Ayun po. Nag-a-announce din naman po kami sa page. Sabihan nyo rin kami para ma-announce din natin dito yung activity niya. Opo. Ayun po. So far po, yun lang po yung activity this year na parating. Sige. Anong gusto mo sabihin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga pet owners natin? Ayun po. Mananawagan po ako. Ayun. Ang pag-aalaga naman po ng pets ay napakadali lang po. Katulad po ng sinabi ko, meron po tong responsibility na kaakibat. So, yun po. Number 1 po, ang request lang po namin, kung maaari po, wag pong pagalain sa labas ng inyong bahay. Kasi number 1 po natin na problema yan. And then, pagdating po nung age, or 3 months po pataas, pabakunahan na po natin ng anti-rabies vaccine. Ito po ay all year round available sa City Vet Office or sa inyong mga barangay. And ano pa po ba? Ayun po, yun lang po. Dahil yun din naman po yung pinaka-parang economical na para to prevent yung pagkalat po ng rabies. Yung pagbabakuna po sa hayop. Samahan nyo na rin ang observation, yung mga aso natin, minsan, bakit ganito itong aso namin? Naglalaway, mga ganyan. Ayun po. Parte na rin yan ang pagbabantay natin sa ating mga alaga. Doktora, salamat sa oras thank mo. You po. From Calamba, going to Santa Rosa sa ating studio. Isang karangalan po na makapiling natin ang ating City Vet sa lungsod ng Calamba. Sa ating mga kababayan, ulit-ulitin natin yung pagiging pet lover natin, yung pagiging responsible pet owner natin. Importante po yan, kasi ginagawa po natin bantay ang mga yan Ginagawa nga natin kapamilya yung mga yan Kaya kung minsan parang tao na rin ang ating turing sa kanila. Kaya sana tuloy-tuloy lang po tayo. At yung po mga bagay na yan para sa kalusugan natin, mahirap din po magsisi sa huli. Problema pa rin yung rabies na yan. Hanggang ngayon, wala pang gamot na natutuklasan. Pero pwede po itong ma-prevent po natin. Kaya sa ating po mga kababayan, lagi po nating tandaan, prevention is better than cure. Kaya sana pagtulungan po tayo, makiisa po tayo lagi sa kampanya ng ating pamahalaan pagdating sa pag-aalaga ng ating mga hayop. Sa ngalan po ng Royal Cable TV6, ako po si Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable,
bridging communities and connecting businesses. Motor Central, Kaibigan Community. Royal Star, ang appliance store ng bayan. At Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights.